na binigay ni God sa akin. Na although may problem na kasama, nandun pa rin siya tumutulong siya sa akin. Kahit mag-isa na lang ako, sinasabi ko kay God na sana kahit isang beses lang maging masaya naman ako kahit minsan lang na palaging malungkot kasi minsan wala akong kausap na di ba kahit naman malungkot ako, sinasabihan ko pa rin naman ngayon ng mga kapatid ko na nabubut na kahit binibiro-biro ko kayo, nandito lang ako para tumutulong lang ako para may problem kayo, para tayo. Sinasabi ko na huwag ka na malungkot kasi di ba si God naman dala natin. Kaya dapat glorify natin siya. Huwag natin ikaya na huwag natin siya ikaya. Kaya sana huwag natin sana bumalik kayo na nandito na si God, nandito na yung number one na nandito na yung pinaka kailangan niyo sa buhay niyo, wala na kayong hanapin. Amen. Wala tayo dito para lang makipaglokohan, makipag-arusan. Nandito tayo para sa Kanya. Hindi man ako masyadong nakapakinig kanina. Dito nandun pa rin naman yung presence ko sa Kanya na lagi ko siya isa sa isip para pag may nangyayaring hindi maganda, nandiyan siya para tumulong sa akin. Na kahit mahirap yung mga problem na matatag sa akin, hindi niya ako iniiwan. Amen. Sana maramdaman niyo yung feeling na may kaibigan ako. May kaibigan ka. Diyos yung everything mo na siya talaga yung lagi nandiyan para sa'yo. Amen! 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 Kaya lagi pag may pumupunta dito na bago, lagi namin sinasabi na bumalik kayo kasi napakaswerte nyo. Kasi hindi yung tumawag sa inyo, hindi kami. Amen! Mahirap man sa part namin na nag-invite kami na Amen! Bisa na-ignore kami na kahit na ganun, magpapasalamat kasi binibigay sila ng time sa amin. Kahit ini-ignore nila kami na nagte-thank you pa rin kami kasi hindi nyo tinuro ni God, diba? Hindi ko ang bumata tayo sa ibang tao. Amen! Dapat huwag natin pataasin yung pride natin na pag napagalitan ka, magsusorry ka na lang. Na kahit nasaktan ka, okay lang sa'yo. Na kahit nangyayari sa akin yung mga... Amen. Sabi ko lang sana, huwag niyong tatanggalin sa puso niyo na nandiyan siya palagi para sa atin. Huwag nating ismalin yung ginagawa niya. Huwag nating baliwalain yung ginagawa niya para sa atin. Hindi tayo naglalaro dito. Nasasabi ko to kasi sigad yung nagpapasabi sa akin nun na wag maging malambot para sa kanya kasi kung lalambot tayo, manghihina tayo, babagsak tayo. Yung puno na tinanim natin, babagsak. Paano tayo haangat niya kung puro tayo lambot sa katawan na pag naawa ka sa isang tao, papansinin mo, baka kalimutan mo na si God. Sabihin mo sa kanya na magdasal tayo. Sasamahan kita, sabihin mo sa kaibigan mo na ganun na para matulusin yung problem nyo na kahit mahirap. Sana bumalik kayo. Amen.
na sinabi ko, huwag nakalimutan. Ang pag-ibig ng Diyos, walang hanggan. Amen! Amen. Ang pag-ibig ng Diyos, damin niyo sa bawat puso niyo. Dapat kung hindi niyo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos, baliwala ang lahat ng sinabi ng Diyos. Kailangan maramdaman ng tao na mahal siya ng Diyos. At kung paano si Gilbert naramdaman niya na mahal siya ng Diyos, dati pag-alagala, di alam kung saan pupunta, at wala na siyang bukas pa. Ngayon narito para sabihin sa inyo kung gaano siya kamahal ng Diyos. Amen. Kaya walang dapat sabihin ng ate niya na medyo, kaya siya narito, medyo lang ang nakita niyang pagbabago kay Gilbert, hindi kakayanin na isang taong ipagyabang ang Diyos kung hindi niya tinanggap ang Diyos. Amen. Punuin mo yung medyo. Gawin mo full. Full. Full tank. Hindi full. Full tank. Punuin mo ang tiwala kay Gilbert para magpatuloy si Gilbert. Amen. Kailangan ni Gilbert ay pagmamahal, pangunawa, pagkalinga, pagkabay, pagsuporta para makapagpatuloy siya sa pagbabagong ibinigay ng Diyos sa kanya. Amen. At kayo ang unang-unang gaganap niyan kapag kayo ang kasama sa buhay ni Gilbert. Ang mga kapatid sa gawain ay narito lamang para umalalay kay Gilbert. Pero kayo ang unang-unang nasa responsibilidad para mapagtagumpayan ni Gilbert ang mga pagsubok sa buhay. Amen. Dapat malaman ng lahat ng kapatid ni Gilbert yan. Pagkat alam na yan ang nanay ni Gilbert. At di pa alam din sa tatay ni Gilbert. Para kayong lahat ay sama-samang magpuri sa Diyos. Amen. Magpuri at magpasalamat sa Diyos habang buhay. Babalik ka ba? Jason, babalik ka sa linggo. Ian, babalik ka sa linggo. Christopher at JR. O nasa na si Raymond, hindi na nakabalik sa upuan niya. Natrap na siya. Ang Diyos, huwag ninyong tataguan. Walang makapagtatago sa Diyos. At kung talagang Diyos ang hinahanap niyo, mauna kayo sa upuan. Kailangan nasa harap kayo mismo ng Diyos para lahat ng galang ng lingkod nakikita niyo. Amen. Hindi tao ang pinupuntahan ninyo. Ang pinupuntahan ninyo dito ay ang Diyos. Ang salita ng Diyos na maririnig nyo na ipinapahayag ng lingkod ng Diyos sa bibig lamang ng lingkod. Subalit ang tinig ay galing mismo sa tinig ng Espiritu ng Diyos. Papayag ka bang umabsent dito? Oh, amen. Amen. Palakpakan siya. Iisip na yun. Hindi na nakapag-isip ng kaaway. Papayag ka ba sabihin ng kaaway, huwag ka nang pumunta rito? Oh, palakpakan siya. Amen. Sino ang makapangyarihan ng demonyo? Ang Espiritu ng Diyos. Amen. Diyos mismo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya kung taglay mo ang Espiritu ng Diyos, kaya mo sipahin ang demonyo. Sipahin nyo nga yung demonyo. Sipa. Sipahin ang demonyo. Resist the devil. And the devil will flee from you. Amen. Labanan ng demonyo at lalayuan kayo nito. Amen! Oy, sabihin mo sa anak ko, alak. Akala ko naman ang gwapo-gwapo ko kapag uminom ako. Kasi pag nakikita ko nagpa-flash ang aking pisngi. Tapos yung mata ko nag-beautiful eyes kapag lasing na ako. Pero hindi pala. Bakit yung pala'y trap lang ng demonyo? Akala ko ang gwapo-gwapo ko pag nakainom ako ng alak. Pati sa mga babae. Pag uwi ng bahay, hanapin si ina, hanapin si ama.
at ibigay ang maalab na pag-ibig sa kanila. Amen. Ano ang gagawin? Akapin. Akapin. Kahit mataba si Ina, akapin. At sabihin, ang cute-cute ng mama ko. Ang cute ng nanay ko. Ang cute-cute ng papa ko. Abay hawak sa bulsa. Ha? Kasi cute lang yung papa dahil may hihinging pera. Huwag ganun. Alam ng Diyos kung totoo ang sinasabi niyong maganda. Ang nanay at gwapo ang papa. Kumusta? Nasaan na si Jesus? Bakit wala ka magtibo? Busy kayo. Paano kapag humingi kayo, sabihin din ng Diyos, I'm busy. I'm busy. Kasi nandito ako kay Grace. May ginagawa ko maganda kay Grace. Ginagawa ko maganda kay Beverly. Mamaya ka na, ha? Gusto niyo ba kapag humingi kayo sa Diyos ay nababalam? Nag-traffic? Unahin ng Diyos. Amen. Kayo sa Diyos.